Itinapon ko ang 7 taong sakripisyo nang makita ko silang magkayakap sa marangyang silid. Habang ako ay nagtitiis sa gutom upang makatipid, sila ay nagpapakasasa sa aking pinaghirapan. Wala kang kwentang asawa, deklara ni Hanson. Ngunit bago sila magdiwang, pumasok ang mga awtoridad na dala ang hatol ng batas. Haharapin ko ang bagong bukas ng may dangal. Sino ngayon ang magmamakaawa para sa patawad? Bakit ba hindi mo makuha ang simpleng bagay na yan, Tricia? 7 taon na tayong kasal, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring silbi sa bahay na ito, kundi ang maglinis ng sahig at maging pabigat sa pangarap ko. Ang mga salitang yon ay binitawan ni Hanson habang hindi man lang tumitingin sa kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan at tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa kabilang dako, nakatayo si Tricia sa gilid ng hapagkainan. Hawak niya ang isang mainit na mangkok ng sabaw ng manok na may luya. Isang pagkaing maingat niyang iniluto sa kabila ng kanyang matinding ubo at panghihina ng katawan dahil sa trangkaso. Ang usok mula sa sabaw ay dahan-dahang umaakyat, nagdadala ng halimuyak ng pag-aalaga na kanyang pinagpuyatan. Ngunit sa isang iglap, ang init ng porselana sa kanyang mga palad ay tila naging yelo na nagpamanhid sa kanyang mga daliri. Naramdaman ni Tricia ang mabilis na paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at may isang malaking bara na sumakal sa kanyang boses. Ang mangkok na kanyang hawak ay bahagyang nanghiwalay sa kanyang mga kamay. Sapat na upang may kaunting mainit na sabaw ang pumatak sa kanyang hubad na paa. Hindi siya sumigaw. Hindi rin niya tiningnan ang kanyang paa na nagsisimula ng mamula. Nanatili siyang nakatitig sa likod ng kanyang asawa na abala sa pagtanggal ng kanyang mamahaling kurbata. Isang kurbata na si Tricia mismo ang pumili at bumili gamit ang kanyang huling ipon mula sa kanyang mga lumang proyekto sa disenyo. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa lalaking ibinigay niya ang lahat ng kanyang pangarap. Ganito na ba talaga kadali burahin ang 7 taong sakripisyo para lamang sa isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Hanson, nagluto lang naman ako ng sabaw para sa'yo dahil alam kong sumasakit na naman ang sikmura mo sa trabaho. Mahinang tugon ni Tricia. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos pabulong. Natatakot na baka ang anumang malakas na tunog ay maging mitya ng mas malaking gulo. I don't need your soup, Tricia. Marahas na lumingon si Hanson. Ang kanyang mga mata ay pununo ng inis. Ang kailangan ko ay asawang makakatulong sa akin sa negosyo. Hindi yung nakatali lang sa kusina at walang ibang alam gawin, kundi ang mag-aksaya ng oras. Look at your friends. Si Kira, look at her. She is doing so well sa kanyang career. Habang ikaw, nananatiling ganito. Walang pinagbago. Bago pa man makasagot si Tricia, bumukas ang pinto ng silid sa dulo ng pasilyo. Lumabas ang kanyang biyenan na si Blythe na may suot na mamahaling tsinelas at naka-cross-arm. Ang kanyang muka ay puno ng panghahamak habang nakatingin kay Tricia. Tama si Hanson, Tricia. Tingnan mo nga ang sarili mo. 7 taon na kayong kasal, pero kahit isang anak, hindi mo magawang ibigay sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa kabaitan ng anak ko na pinapakain ka rito sa bahay na ito, saan ka pupulutin? Kaya wag mo siyang sisisihin kung bakit gabi-gabi na siyang umuuwi. Sino ba namang lalaki ang gaganahang umuwi sa isang asawang walang silbi at baog? Ang bawat salita ni Blythe ay tila mga hollow block na isa-isang ipinapatong sa dibdib ni Tricia hanggang sa maramdaman niya na hindi na siya makahinga. Ang sakit ng pagiging baog, ang katotohanang ilang taon, silang sumubok ngunit walang nangyari, ay isang sugat na matagal nang iniingatan ni Tricia sa dilim. At ngayon, ang sugat na yon ay muling binuksan at nilaro sa harap ng kanyang asawa na walang ginawa
kundi ang tumalikod at maglakad patungo sa banyo. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Tricia. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok sa mesa. Ang tunog ng porselana na sumayad sa kahoy ay ang tanging tunog na nagpatunay na siya ay buhay pa. Tumalikod siya at naglakad patungo sa maliit na labahan sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng nag-iisang bumbilya, dinala niya ang kanyang buong katawan na tila isang basang-basahan na nawalan na ng lakas. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang pag-iyak upang hindi marinig ng mga tao sa loob ng bahay. Ang hangin sa gabi ay malamig. Ngunit ang hangin sa loob ng kanyang dibdib ay mas malamig pa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na nakakulong sa hawla na pilit na binabasag ang sarili nitong mga pakpak. Lumapit siya sa basket ng mga maruruming damit. Kinuha niya ang Amerikana na suot ni Hanson kanina bago ito nagpalit. Ugali na ni Tricia na suriin ang mga bulsa bago ilagay ang mga damit sa washing machine. Habang ginagawa ang nakasanayang bagay, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang pirasong papel sa loob ng maliit na bulsa sa tapat ng dibdib ng Amerikana. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Ito ay isang maliit at makintab na resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa lungsod. Sa ilalim ng malamig na ilaw, binasa niya ang mga nakasulat. Isang pirasong 18 karat white gold necklace na may pendant na diamond. Ang halaga nito ay katumbas ng ilang buwang panggastos ng kanilang pamilya. At ang petsa ng pagbili ay kahapon lamang. Nanigas ang mga kamay ni Tricia. Napaupo siya sa malamig na semento ng labahan. Alam niya na wala siyang natanggap na anumang alahas. At higit sa lahat, alam niya na walang okasyon na nangangailangan ng ganoong kamahal na regalo para sa kanya. Kasabay ng paghawak niya sa resibo, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na bagay na nakasuksok pa sa pinakailalim ng bulsa. Inilabas niya ito, isang hairpin na may disenyo ng maliit na rosas na nagtataglay ng isang halimuyak na hindi kailanman naging kanya. Ito ay ang amoy ng mamahaling pabango na naamoy niya sa leeg ni Hanson nang dumating ito kanina. Isang amoy na tila pamilyar, ngunit pilit na tinatanggihan ng kanyang isip. Ang gabi ay patuloy na lumalim sa katahimikan. Habang si Tricia ay nanatiling nakaupo sa semento, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, hawak ang resibo, at ang hairpin sa kanyang nanginginig na kamay. Habang ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, nag-iiwan ng basang marka sa malamig na papel ng katotohanan. Ang umaga ay sumapit ng walang dalang init. Ang malamig na sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng kusina. Ngunit hindi nito kayang tunawin ang yelo na tuluyan ng bumalot sa puso ni Tricia. Hindi siya nakatulog. Ang buong gabi ay ginugol niya sa pagtitig sa kisame, habang ang mga daliri niya ay nananatiling nakakapit sa maliit na resibo at hairpin na parang yon ang huling piraso ng kanyang natitirang hininga. Ang mahinang ugong at panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay bumasag sa mahabang katahimikan ng bahay. Sa screen, lumitaw ang pangalan na nagdala ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na katawan, Nanay Teresa. Huminga ng malalim si Tricia. Pinilit na linisin ang kanyang boses mula sa anumang bakas ng luhang kanyang iniluha. Magdamag, bago sagutin ang tawag. Anak! Ang malambot at lumang tinig ng kanyang ina ay agad na sumalubong sa kanya. Nagising ba kita? Nag-aalala kasi ako sa iyo kagabi pa. Masama pa ba ang ubo mo? Naramdaman ni Tricia ang muling pagkirot ng kanyang lalamunan, ngunit pinili niyang ngumiti kahit walang nakakakita. Hindi po, Nay. Medyo gumaganda na po ang pakiramdam ko. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganoon, anak. Alam mo ba, nagluto ako ng paborito mong nilagang kamote rito sa bahay. Ipinadala ko na kay Mang Ambo. Baka mamayang tanghali ay makarating na riyan sa inyo. Kumain ka ng marami, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, Tricia.
Napakahalaga mo sa akin. Ang huling pangungusap ng kanyang ina ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang pagmamahal ni Nanay Teresa ay palaging tapat. Walang hinihinging kapalit. Taliwas sa malamig na pader na kinakaharap niya araw-araw sa pamilya ng kanyang asawa. Opo, Nay. Maraming salamat po. Kakainin ko po iyon lahat. Pabulong na sagot ni Tricia habang ang isang patak ng luha ay muling gumuhit sa kanyang pisngi. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan niyang iniligpit ang resibo at hairpin sa ilalim ng isang lumang magazine sa sala bago magsimulang mag-ayos ng bahay. Hindi pa lumilipas ang isang oras nang makarinig siya ng marahang katok sa pinto. Nang buksan niya ito, ang nakangiting mukha ni Kira ang agad na sumalubong sa kanya. Hawak ang isang maliit at murang kahon ng mga pasri. Oh my gosh, Trish! You look so pale! Bulalas ni Kira habang dire-diretsong pumasok sa loob ng bahay na tila ba sa kanya ang lugar na ito. Ang dumi pa ng kusina ninyo at amoy luya pa rito. What happened? Pinapabayaan mo na naman ba ang sarili mo? Tiningnan ni Tricia ang kanyang kaibigan. Si Kira ay mukhang napakaganda ngayong umaga. Suot ang isang mamahaling puting blusa, maayos ang pagkaka-makeup at may dalang mamahaling leather bag. Siya ang larawan ng isang matagumpay at modernong babae. Ang eksaktong kabaligtaran ni Tricia na kasalukuyang nakasuot ng lumang duster at may magulong buhok dahil sa lagnat at pagod. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko kagabi, Kira. Pero okay lang ako. Simpleng sagot ni Tricia habang naglalakad patungo sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig para sa kaibigan. Naupo si Kira sa sofa sa sala. Habang inilalagay ang kanyang bag sa ibabaw ng maliit na mesa, sumagi ang kanyang kamay sa magazine na ginamit ni Tricia upang itago ang mga natagpuan niya kagabi. Bahagyang nausog ang magazine at lumabas ang dulo ng makintab na resibo mula sa tindahan ng alahas. Mabilis na napansin niyon ni Kira. Nakita ni Tricia mula sa kusina ang panandaliang pagkatigas ng katawan ng kanyang kaibigan. Ang mga mata ni Kira ay lumaki sa matinding gulat at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay sa loob ng isang segundo. Isang butil ng malamig na pawis ang lumitaw sa gilid ng kanyang noo habang nakatitig sa papel. Ngunit bago pa man makalapit si Tricia, mabilis na nakabawi si Kira. Pinilit nitong tumawa ng malakas, isang tawa na pilit at may kasamang bahagyang panginginig. Trish, ano to? May surprise ba sa'yo si Hanson? Tanong ni Kira habang itinuturo ang resibo. Pilit na pinapanatili ang kanyang masayang boses. Wow, diamonds! 18 karat white gold necklace? Naka-jackpot ka yata! Dahan-dahang inilapag ni Tricia ang baso ng tubig sa harap ni Kira. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig nang diretso sa mga mata ng kanyang kaibigan. Sinusuri ang bawat galaw at bawat pagkutitap ng takot sa mga ito. 4.1.3. Hindi sa akin yan, Kira. Malamig na sagot ni Tricia. Natagpuan ko yan sa bulsa ng coat ni Hanson kagabi nang maglaba ako, kasama ang isang hairpin na may bango ng rosas. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pag-andar ng lumang refrigerator sa kusina. Nakita ni Tricia kung paano lumunok ng laway si Kira bago muling magsalita. You know how men are, Trish? Mabilis na sabi ni Kira. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa karaniwang tono ng isang taong nagmamalasakit. Sa corporate world ngayon, lalo na't kakapromote lang ni Hanson, normal na ang ganyang mga bagay. Hanson needs to close big deals with wealthy clients. Baka naman regalo yan para sa asawa ng boss niya o kaya para sa isang VIP client para masigurado ang pwesto niya. You shouldn't worry too much. Napaka-paranoid mo na naman. Lumapit si Kira kay Tricia. Hinawakan ang kanyang mga kamay at tinitigan siya ng may mapagkunwaring pag-aalala. Kilala mo si Hanson. Workaholic yan, pero hindi niya magagawang magtaksil sa'yo. And besides, I'm always here to check on him at work.
Kung may kalokohang ginagawa yan, ako ang unang makakaalam at magsasabi sa'yo. Trust me, Trish. We're best friends, right? Nais ni Trisha na maniwala. Nais niyang yakapin ang kanyang kaibigan at umiyak upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit nang hilahin siya ni Kira para sa isang mahigpit na yakap, ang bawat pangarap na yon ay tuluyang nawasak. Habang ang buhok ni Kira ay sumasagi sa pisngi ni Trisha, isang matamis, matindi, at napakapamilyar na halimuyak ng rosas ang pumasok sa kanyang ilong. Ito ang eksaktong amoy na nakuha niya sa hairpin kagabi. Ang amoy na naging dahilan kung bakit hindi siya makahinga sa tindi ng sakit. Walang duda, walang pagkakamali. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang asawa ay magkasama sa likod ng kanyang likuran. Naramdaman ni Tricia ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan habang nakayakap kay Kira. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakababa sa kanyang gilid. Hindi magawang tugunin ang yakap ng taong unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. I need to go, Trish, sabi ni Kira pagkatapos ng ilang sandali habang kinukuha ang kanyang bag. May meeting pa ako sa opisina. Please, wag mo nang isipin yan, okay? Magpahinga ka na lang. Tumango lamang si Tricia. Walang lakas na magsalita. Sinamahan niya si Kira hanggang sa pinto. Habang papunta sa labas, binuksan ni Kira ang kanyang malaking bag upang kunin ang kanyang mga susi ng kotse. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang maliit na nakatuping papel ang sumama sa pagbunot ng susi at nahulog sa tabi ng lalagyan ng payong sa sahig. Nang tuluyang makaalis ang kotse ni Kira, dahan-dahang isinara ni Tricia ang pinto. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang nagsimulang maglandas sa kanyang mga pisngi. Nang lumingon siya, nakita niya ang papel sa tabi ng pinto. Lumapit siya at pinulot ito. Nang buksan niya ang tupi, ang mga nakasulat ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong mundo. Ito ay isang printed flight confirmation at travel itinerary, Manila patungong Puerto Princesa, Palawan. At sa ilalim ng mga pangalan ng pasahero, malinaw na nakasulat ang dalawang pangalan, Hanson Alvarez at Kira Santos. Nakatayo si Tricia sa gitna ng madilim na pasilyo. Hawak ang itineraryo sa isang kamay at ang rose hairpin sa kabilang kamay. Ang 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pagmamahal ay magkasamang naglalakbay patungo sa isang paraiso na binuo mula sa kanyang mga luha at sakripisyo. Ang gabi ay muling bumaba na may kasamang mabigat na ulap, tila nakikiramay sa bigat na dinadala ni Tricia. Nang marinig niya ang tunog ng susi sa pinto, alam niyang dumating na si Hanson. Hawak nito ang isang tasa ng kape habang pabalas-balas na naupo sa sala. Hindi man lang siya tinitingnan. Hindi na kayang tiisin ni Tricia ang pananahimik. Sa loob ng halos 24 na oras, ang kanyang isip ay naging isang madilim na silid kung saan paulit-ulit na naglalaro ang mukha ni na Hanson at Kira. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at inilapag sa tapat ni Hanson ang nakatuping papel ng flight itinerary na nahulog ni Kira kanina. Ano to, Hanson? Ang tanong ni Tricia ay mahina, ngunit may kasamang matinding panginginig na hindi niya kayang pigilan. Tumingin si Hanson sa papel. Sa isang saglit nakita ni Tricia ang gulat sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanghamong galit. Tumayo siya, hinarap si Tricia, at pinalaki ang kanyang tinig upang pagtakpan ang kanyang kasalanan. 3.41. Saan mo nakuha yan? Are you spying on me now, Tricia? Ang kapal naman ng mukha mong pakialaman ang mga gamit ko. Ang galit sa mukha ni Hanson ay tila naging apoy. Sa tindi ng kanyang inis, marahas niyang ihinalos ang kanyang kamay sa mesa, dahilan upang ang porselanang tasa ng kape ay bumagsak sa semento. Nabasag ito sa 12-dosenang matatalas na piraso at ang maitim na kape ay dahan-dahang kumalat sa sahig, parang tinta ng lason na sumisira sa kanilang tahanan. Hanson!
Itineraryo yan, papuntang Palawan. Kasama si Kira. Ang boses ni Trisha ay tuluyan ng bumasag sa iyak. Matalik ko siyang kaibigan. Asawa mo ako, Hanson. Huwag mo akong sigawan sa sarili kong bahay. Ang sigaw ni Hanson ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Trabaho yan. Kira is helping me with a big project. You have no right to question my business trips. Napakaselosa mo, napaka-paranoid mo. Wala ka nang ginawa kundi ang maging pabigat. Bumukas ang pinto ng silid at mabilis na sumali si Blythe sa kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo kay Trisha. Ayan na naman ang pagiging hysterical mo, Trisha. How dare you accuse my son of such things? Napakasipag ng anak ko. Gabi-gabi siyang nagpupuyat para pakainin ka. Tapos ganyan ang isasagot mo sa kanya. Wala kang utang na loob. Dapat ka pang magpasalamat dahil binibigyan ka ng marangyang buhay kahit hindi mo man lang siya magawang bigyan ng apo. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din at linisin mo ang kalat na yan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga hampas na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Trisha. Tumingin siya kay Hanson, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag o pagtatanggol. Ngunit ang asawa niya ay tumalikod lamang at pumasok sa banyo, sabay sara ng pinto ng marahas. Hindi na kaya ni Trisha. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging lason na sumasakal sa kanya. Tumakbo siya palabas ng pinto, hindi inintindi ang sigaw ni Blythe sa kanyang likuran. Paglabas niya ng gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humampas sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Tumakbo siya ng walang patutunguhan, yakap ang kanyang sarili, hanggang sa marating niya ang isang maliit na waiting shed malapit sa lumang simbahan sa dulo ng kalsada. Naupo si Trisha sa malamig na bakal na upuan, nanginginig sa ginaw at sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang kanyang ubo ay muling bumalik, mas masakit at mas mahirap pigilan sa ilalim ng basang gabi. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang ang tunog ng malakas na ulan sa bubong ng waiting shed ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pagtangis. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanyang gilid. Isang lalaking may hawak na malaking itim na payong ang tumayo sa tapat ng waiting shed. Siya ay nakasuot ng isang maayos na suit. Bagaman, may kaunting basa ang laylayan nito dahil sa hangin. Tumingin ang lalaki kay Trisha sa kanyang basang damit, sa kanyang nanginginig na katawan at sa kanyang mga matang punong-puno ng kawalang pag-asa. Walang sinabi ang lalaki. Hindi siya nagtanong kung bakit siya naroon at hindi rin niya sinubukang alamin ang kanyang kwento. Dahan-dahan siyang lumapit, kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang malinis, tuyo at maayos na nakatuping puting panyo at iniabot ito kay Trisha. Tumingin si Trisha sa panyo bago dahan-dahang inangat ang kanyang paningin sa mukha ng lalaki. Ang mga mata nito ay kalmado, may kasamang malalim na pag-unawa at respeto na matagal nang hindi nararanasan ni Trisha mula sa ibang tao. Gamitin mo ito. Ang malambot na tinig ni Adrian ang unang bumasag sa ingay ng ulan. Malamig ang gabi. Baka lalo kang magkasakit. Kinuha ni Trisha ang panyo. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang mga daliri, naramdaman niya ang init ng malinis na tela na may banayad na amoy ng lavender. Ito ay isang napakasimpleng bagay, ngunit para sa isang pusong kasalukuyang nalulunod sa lamig ng pagtataksil, ang panyong yun ay tila isang maliit na pulo ng kaligtasan. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, habang si Adrian ay nanatiling nakatayo sa tabi niya. Hinahayaan ng ulan na humampas sa kanyang payong habang binibigyan si Trisha ng tahimik na proteksyon. Pagkalipas ng halos isang oras, nang humupa na ang ulan, nagpasalamat si Trisha at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Alam niyang walang tao roon. Malamang ay lumabas sina Hanson at Blythe upang iwasan ang kanyang drama, gaya ng palagi nilang ginagawa. Pumasok si Trisha sa madilim na bahay.
Lumapit siya sa lamesa ng trabaho ni Hanson sa gilid ng sala. Doon ay nakita niya ang lumang iPad ng kanyang asawa na madalas nitong maiwan. Alam niya ang password nito, ang petsa ng kanilang anibersaryo na 7 taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang mga numero. Bumukas ang screen. Binuksan niya ang email application ni Hanson, umaasang makakahanap ng higit pang katotohanan. Ngunit ang kanyang nakita sa pinakabagong natanggap na mensahe ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ito ay isang email mula sa isang ahente ng real estate na may nakalakip na PDF document. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang transfer certificate of title para sa isang mamahaling condominium unit sa gitna ng lungsod. Ang nakasulat na may-ari ay si Kira Santos at ang pondo na ipinambayad sa down payment ay galing sa joint corporate account ng kumpanya ni Hanson. Ang kumpanya na binuo nila gamit ang pera at sakripisyo ni Tricia. Staring at the screen, ang mga mata ni Tricia ay unti-unting nanliit sa galit. Ang petsa ng paglilipat ng pondo ay ang eksaktong araw noong nakaraang taon nang siya ay isugod sa ospital dahil sa pagkalaglag ng kanilang sanggol. Ang araw kung kailan sinabi ni Hanson na hindi siya makakarating sa ospital dahil may mahalagang meeting siya sa kliyente. Niyakap ni Tricia ang kanyang sarili sa gitna ng madilim na sala, habang ang liwanag mula sa screen ng iPad ay sumasalamin sa kanyang mukha na unti-unting nawalan ng anumang bakas ng kahinaan. Ang pait ay tuluyan ng naging lason at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na desisyon na bawiin ang lahat ng sa kanya. Ang panyong ibinigay ng estranghero kagabi ay nanatiling nakatabi sa bag ni Tricia. Habang pinagmamasdan niya ang bordadong mga titik na AS sa sulok ng tela, naalala niya ang banayad na amoy ng lavender at ang kalmadong tinig ng lalaki sa ilalim ng ulan. Sa tulong ng internet, mabilis niyang nahanap ang opisina ng Salvador Law Office sa isang tahimik ngunit marangyang gusali sa Ortigas. Doon niya nalaman na si Adrian Salvador ay hindi lamang isang simpleng estranghero, kundi isa sa pinakamahusay na abogado sa bansa pagdating sa mga kaso ng pamilya at karapatan ng mga kababaihan. Nang pumasok si Tricia sa opisina ni Adrian, pagkabukas ng hapon, sinalubong siya ng mabangong amoy ng sariwang kape at ang malamig na hangin ng aircon na tila nagpapakalma sa kanyang nag-aalalang isip. Pagpasok niya sa silid, tumayo si Adrian mula sa kanyang malaking mesa. Suot nito ang isang maayos na gray na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing amo at kasing respeto ng gabing nagkita sila sa waiting shed. Tricia, ang bati ni Adrian habang itinuturo ang komportabling upuan sa harap ng kanyang mesa. Mabuti at nakarating ka. Kumusta ang ubo mo? Medyo maayos na po, attorney. Mahinang sagot ni Tricia habang maingat na umuupo. Salamat po pala sa panyo ninyo kagabi. Nilabhan ko po muna bago ko ibalik. Huwag mo nang isipin iyon. Ngumiti ng bahagya si Adrian. Narito ka dahil sa isang mas mahalagang bagay. Tama? Huminga ng malalim si Tricia. Binuksan niya ang kanyang bag at isa-isang inilapag sa ibabaw ng makinis na mesa ni Adrian ang mga piraso ng katotohanan na kanyang nakalap. Ang resibo ng kwintas na brilyante, ang hairpin na may disenyo ng rosas, ang nakatuping papel ng itineraryo patungong Palawan, at ang printout ng transfer certificate of title para sa condominium unit sa ngalan ni Kira Santos. Tahimik na pinagmasdan ni Adrian ang bawat dokumento. Nang makita niya ang petsa ng paglilipat ng pondo para sa kondo, ang araw ng pagkalaglag ng sanggol ni Tricia, nakita ni Tricia ang panandaliang pagdidikit ng kanyang mga labi at ang pagpiga ng kanyang mga kamay. Bilang isang abogado, marami na siyang nakitang kaso ng pagtataksil. Ngunit ang tindi ng kawalang puso ni Hanson ay tila nagdulot ng galit maging sa kanyang kalmadong pagkatao. In the Philippines, we don't have a simple divorce law yet.
Ang paliwanag ni Adrian, ang kanyang tinig ay seryoso at profesional. 5.1.2. But we have strong protection under Republic Act 9,262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang ginawa ng asawa mo, ang paggamit ng pondo ng kumpanya na binuo ninyong dalawa upang bumili ng ari-arian para sa ibang babae habang pinababayaan ka at pinagkakaitan ng suporta ay isang malinaw na kaso ng economic and psychological abuse. At ang biyahe nila sa Palawan, iyan ang magiging susi natin para sa kasong concubinage. Gusto ko silang pagbayarin, attorney. Ang boses ni Tricia ay hindi na nanginginig sa takot, kundi matatag at puno ng lamig. 4.1.2. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Ang aking dangal, ang aking pangarap, at ang hustisya para sa anak ko na nawala dahil sa kapabayaan niya. Tinitigan siya ni Adrian ng may malalim na pag-unawa. It will be a painful road, Tricia. Hanson is a man of status, and his mother, Blythe, will do everything to drag your name in the mud to protect their family's honor or hiya. Gagamitin nila ang bawat kahinaan mo, lalo na ang tungkol sa hindi mo pagkakaroon ng anak, para palabasin na ikaw ang nagtulak sa kanya sa ganoong sitwasyon. Handa ka ba sa tindi ng stress na ito? Habang nagsasalita si Adrian, biglang inatake si Tricia ng kanyang mahabang ubo. Mabilis na tumayo si Adrian, lumabas ng silid, at pagkalipas ng ilang minuto, ay bumalik na may hawak na isang basong may mainit na sabaw ng luya o salabat na may kasamang honey. Inumin mo muna ito, ang malambot na utos ni Adrian habang iniaabot ang mainit na baso. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili, Tricia. Hindi ka makakalaban ng maayos kung ang iyong katawan ay mahina. Ang unang hakbang sa pagbawi ng iyong buhay ay ang pag-aaral na pahalagahan muli ang iyong sarili. Hinawakan ni Tricia ang mainit na baso. Ang anghang ng luya at tamis ng honey ay agad na nagbigay ng ginhawa sa kanyang masakit na lalamunan. Ngunit ang tunay na nagpainit sa kanyang puso ay ang katotohanang may isang taong nag-aalala sa kanyang kalusugan nang walang anumang kapalit. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula kay Hanson sa loob ng 7 taon. May isa pa po akong nakita sa iPad ni Hanson bago ko iwan ang bahay, sabi ni Tricia matapos uminom ng salabat. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sabi roon, "Blythe helped me pick the ring. She loves me more than her." Sumeryoso ang mukha ni Adrian. Blythe helped pick the ring. Ibig sabihin, alam ng biyenan mo ang lahat at aktibo siyang sumusuporta sa relasyon ni Hanson at Kira. This is emotional abuse, and we can use this to prove conspiracy in psychological violence. But we need to identify who exactly sent that message to link it to Kira legally. Kumuha si Adrian ng isang dokumento mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ni Tricia. Ito ang retainer agreement natin. Kung pipirmahan mo ito, formal na akong magiging abogado mo. Magsisimula na tayong mag-imbestiga at ang unang gagawin natin ay sundan sila sa kanilang biyahe sa Palawan. Tutulungan kita na ihanda ang bitag para sa kanila. Tiningnan ni Tricia ang panulat sa kanyang tapat. Alam niya na sa oras na dumikit ang tinta ng panulat sa papel na ito, wala nang balikan. Ang buhay niya bilang isang masunurin at tahimik na asawa ay tuluyan ng matatapos. Ngunit wala na siyang takot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang panulat. Ang paggasgas ng metal sa papel ay lumikha ng isang maayos na tunog sa tahimik na silid. Ang kanyang lagda ay hindi lamang tanda ng kasunduan, kundi ang kanyang formal na deklarasyon ng digmaan laban sa mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. "Salamat, Attorney Salvador," sabi ni Tricia habang iniaabot ang papel. "Huwag kang mag-alala, Tricia," ang sagot ni Adrian habang maingat na nililigpit ang kasunduan. "Hindi ka na nag-iisa ngayon. Babawiin natin ang lahat ng sayo." Ang mga sumunod na araw ay naging isang tahimik ngunit mahirap na pagsubok para kay Tricia. Sa loob ng bahay tila walang nagbago.
Hanson ay nanatiling malamig at abala, habang si Blythe ay walang hinto sa kanyang mga pautos at panlalait. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang lihim na lakas na nagpapanatili kay Tricia na nakatayo, ang kanyang alyansa kay Adrian at ang mithiing bawiin ang kanyang buhay. Isang umaga, pumasok si Blythe sa kusina habang si Tricia ay nagpupunas ng lamesa. Ang boses ng biyanan ay puno ng awtoridad at kasabikan. Dapat mong ihanda ang pinakamasarap na hapunan ngayong gabi, Tricia. Hanson's promotion is finally official. Ito ang pinakamalaking tagumpay ng anak ko. Kaya hindi pwedeng ipahiya mo siya sa harap ng ating espesyal na panauhin. I want you to cook traditional dishes like kare-kare and adobo. At siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng bahay. Sino po ang darating, Tita Blythe? Ang tanong ni Tricia, bagaman may kutob na siya kung sino ito. Sino pa nga ba? Si Kira. Siya ang may pinakamalaking naitulong sa promosyon ni Hanson, kaya nararapat lamang na narito siya para magdiwang kasama natin. Huwag kang gagawa ng anumang eksena, Tricia. Ayokong masira ang gabi ng aking anak dahil sa pagiging selosa mo. Ang matigas na bili ni Blythe bago ito lumabas upang mag-ayos ng kanyang sarili. Tahimik na tinanggap ni Tricia ang utos. Sa loob ng 5 oras, nanatili siya sa loob ng mainit na kusina. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng sugat mula sa paghihiwa ng mga gulay at ang kanyang ubo ay paminsang-minsang sumasusumpong dahil sa usok ng niluluto, ngunit hindi siya tumigil. Bawat hiwa ng kutsilyo, bawat paghalo sa kumukulong sabaw ay sinasabayan niya ng pag-uulit sa kanyang isipan ng mga paalala ni Adrian. Maging kalmado. Huwag ipapakita sa kanila na may alam ka. Hayaan mo silang maging kampante sa kanilang sariling kasinungalingan. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, narinig ni Tricia ang pagbubukas ng pinto at ang tunog ng masayang tawa ni Kira. Pagpasok ng kanyang matalik na kaibigan sa sala, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Tricia. Inalis ni Kira ang kanyang mamahaling jacket at doon ay sumilay ang isang bagay na nagpasilaw sa mga mata ni Tricia. Sa leeg ni Kira ay nakasabit ang isang 18 karat white gold necklace na may pendant na diamond. Ang eksaktong kwintas na nasa resibo na nakuha niya sa Amerikana ni Hanson. Ang brilyante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala. Tila isang patak ng dugo na sumisimbolo sa huling piraso ng tiwala na tuluyan ng namatay sa puso ni Tricia. Hi, Trish! Masayang bati ni Kira na tila walang anumang nangyari noong huling pagkikita nila. Naku, amoy masarap ang niluluto mo. Namiss ko talaga ang luto mo. Salamat, Kira. Maupo na kayo. Ihahain ko na ang pagkain. Tugon ni Tricia ng may simpleng ngiti. Ang kanyang tinig ay walang emosyon. Parang isang makinis na pader na walang anumang kalyo. Nang maupo sila sa hapagkainan, nagsimula ang hapunan na puno ng lason. Si Blythe ay walang humpay sa pagpuri kay Kira, habang si Hanson naman ay nakatitig sa kaibigan nang may malalim na paghanga sa bawat salitang binibitawan nito. Napakalaki talaga ng utang na loob ng pamilyang ito sa iyo, Kira, sabi ni Blythe habang nilalagyan ng pagkain ang plato nito. Kung hindi dahil sa mga koneksyon mo, baka hindi nakuha ni Hanson ang promosyon na ito. Kung asawa ko si Kira, matagal na siguro kaming mas mayaman. Di tulad ng iba dyan, walang ibang alam gawin, kundi maglinis ng sahig at mag-aksaya ng kuryente. Ngumiti si Kira nang may kunwaring pagpapakumbaba. Naku, Tita Blythe, wala po iyon. Hanson is high potential naman talaga. He just needed the right support. Masaya po ako na nakatulong ako. Tahimik na naglilingkod si Tricia, nagdadala ng mga plato at nagbubuhos ng tubig sa kanilang mga baso. Habang inilalagay niya ang kutsara at tinidor sa tabi ng plato ni Hanson, nakita niya sa makintab at tila sa laming ibabaw ng pilak na kutsara ang isang bagay na nagpabaligtad sa kanyang sikmura. Sa ilalim ng mesa, ang kamay ni Hanson ay nakapatong sa ibabaw ng hita ni Kira. Dahan-dahang hinahaplos ito
habang ang dalawa ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin. 4.1.2. Naramdaman ni Tricia ang matinding pagnanais na isaboy ang mainit na sabaw sa mukha ng kanyang asawa at ng kanyang kaibigan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, hinayaang pumasok ang malamig na hangin sa kanyang baga, at ipinaalala sa kanyang sarili na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa mabilisang galit, kundi sa matalinong pagpaplano. Bago ilabas ang matamis para sa dessert, lumapit si Tricia sa upuan ni Blythe. Sa harap ni Hanson and Kira, dahan-dahan niyang kinuha ang kulubot na kamay ng kanyang biyenan. Inilapit ito sa kanyang noo at isinagawa ang pagmamano ng may buong paggalang at karangalan. Ito ay isang sandali ng matinding dignidad na nagpakita kung sino ang tunay na may pinag-aralan at malinis na puso sa bahay na yon. Ang mukha ni Blythe ay panandali ang nagulat, ngunit agad din itong napalitan ng kanyang karaniwang mapagmataas na tingin. Matapos ang hapunan, naghanda na si Kira upang umalis. Lumapit siya sa maliit na mesa sa may pasilyo malapit sa pinto, kung saan may nakasabit na salamin upang ayusin ang kanyang lipstick at scarf. Sa kanyang pagmamadali at pag-aayos ng kanyang mga gamit, hindi niya napansin na may isang maliit na bagay ang kanyang nailapag sa ibabaw ng mesa at naiwan doon. Nang makaalis na si Kira at ihatid siya ni Hanson sa labas, lumapit si Tricia sa pasilyo. Doon sa ibabaw ng makinis na kahoy ng mesa, nakita niya ang isang maliit na brass key na may maliit na keychain na hugis pulang rosas, ang paboritong bulaklak ni Kira. Nanginginig ang kamay ni Tricia mabaang pinupulot ang susi. Agad niyang napagtanto na ito ang susi sa bagong condominium unit na binili ni Hanson para kay Kira gamit ang pondo ng kumpanya, 5.22. Hinawakan niya ang susi ng napakahigpit. Hinayaang bumaon ang matatalas na dulo nito sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Alam niya na ang susing ito ang maaaring magbukas sa pinakamalaking lihim na itinatago ng dalawa. Ngunit alam din niya na ang pagpasok sa pribadong espasyo ni Kira ay isang mapanganib na hakbang na maaaring maging dahilan upang siya naman ang malagay sa gulo ng batas. Nakatayo si Tricia sa madilim na pasilyo, nakatingin sa pinto habang hinihintay ang pagbabalik ni Hanson, habang ang brass key ay nananatiling nakatago sa loob ng kanyang palad. Nag-aanyaya sa kanya sa isang landas na walang katiyakan. Mabilis na isinubsob ni Tricia ang brass key sa bulsa ng kanyang duster nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Hanson pabalik sa pasilyo. Pagpasok ng kanyang asawa, hindi man lang ito tumingin sa kanya. Dire-diretso itong umakyat sa itaas, walang pakialam kung kumain ba siya o kung paano niya lilinisin ang mesa na puno ng mga labi ng kanilang hapunan. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ni Tricia ang pagpatay ng ilaw sa silid. Sa gitna ng katahimikan, natulog si Tricia na ang kamay ay nakalagay sa ilalim ng kanyang unan, mahigpit na nakakapit sa malamig na susi na tila ba ito ang kanyang tanging sandata. Kinabukasan, lihim na nakipagtagpo si Tricia kay Adrian sa isang maliit, batahimik na kapihan sa gilid ng lungsod. Inilapag niya ang brass key sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng tasa ng mainit na kape. Ito ang susi sa kondo ni Kira, pabulong na sabi ni Tricia, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naiwan niya kagabi sa bahay matapos ang hapunan. Attorney, maaari ba nating pasukin ang kondo niya para kumuha ng mas marami pang ebidensya? Tiningnan ni Adrian ang susi bago dahan-dahang umiling. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may kasamang pag-aalala. Tricia, alam kong gusto mo nang matapos ito, ngunit kailangan nating maging matalino. Kung papasukin natin ang kondo ni Kira, gamit ang susing yan nang walang pahintulot niya, maaari tayong mabasahan ng kasong trespass to dwelling. Bukod doon, anumang ebidensya na makuha natin sa ganoong paraan ay hindi tatanggapin sa korte
Sa ilalim ng fruit of the poisonous tree doctrine, kailangan nating manalo ng malinis, walang butas, na pwedeng gamitin si Hanson laban sa'yo. Huminga ng malalim si Trisha, tinatanggap ang katotohanan. Gusto ko silang matalo ng walang kalaban-laban, attorney. Ano ang gagawin natin? Aalis sila papuntang Palawan sa Makalawa. Ang sagot ni Adrian habang kumukuha ng isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bag. Dahil ang sasakyang ginagamit ni Hanson ay nakapangalan sa inyong dalawa at sa kumpanyang co-owner ka, may legal kang karapatan na maglagay ng tracking device dito. Gagamitin natin ito upang masubaybayan ang bawat galaw nila. Sa tulong ng katulong ni Adrian, maingat nilang naikabit ang maliit na magnetic GPS tracker sa ilalim ng bumper ng sasakyan ni Hanson habang ito ay nakaparada sa mall. Bago ang araw ng pag-alis ni na Hanson, nagpasya si Trisha na bisitahin ang kanyang ina na si Nanay Teresa sa maliit nitong tahanan sa probinsya. Pagpasok pa lamang niya sa pinto, ang amoy ng sariwang jasmine at mainit na sabaw ay agad na sumalubong sa kanya, nagdadala ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Nakaupo si Nanay Teresa sa kanyang lumang tumba-tumba, abala sa paggansilyo ng isang maliit at makapal na woolen shawl. Nang makita si Trisha, agad na tumayo ang matanda at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Maingat nitong isinabit ang shawl sa mga balikat ni Trisha. Anak, napansin kong madalas kang lamigin nitong mga nakaraang araw dahil sa ubo mo. Ang malambot na sabi ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kahit gaano kalamig ang gabi, anak, ang pagmamahal ko ang magbibigay init sa iyo. Tandaan mo na anuman ang mangyari sa labas, may tahanan ka palaging babalikan sa piling ko. Niyakap ng mahigpit ni Trisha ang kanyang ina, hinahayaang pumatak ang kanyang mga luha sa woolen shawl. Ang yakap na ito ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kailangan niya para sa parating na bagyo. Dumating ang araw ng biyahe. Maagang nag-impake si Hanson ng kanyang mga gamit. Lumapit ito kay Trisha habang may hawak na travel bag. Ang mukha ay kunwaring pagod at stressed. 3.4.1 I will be gone for 3 days, Trisha. Napakahalaga ng client meeting na ito sa Palawan. Huwag mo akong tatawagan kung walang importanteng bagay. I need to focus on work. Malamig na sabi ni Hanson bago mabilis na lumabas at sumakay sa kanyang sasakyan. Nang marinig ni Trisha ang pag-alis ng sasakyan, binuksan niya ang tracking app sa kanyang telepono. Pinanood niya ang maliit na pulang tuldok na dahan-dahang gumagalaw sa mapa. Nakita niyang huminto ang sasakyan sa tapat ng subdivision ni Kira upang sunduin ito bago muling magpatuloy sa biyahe. Ngunit habang sinusubaybayan ang pulang tuldok, napansin ni Trisha na hindi ito dire-diretsyong pumunta sa paliparan. Sa halip, lumiko ang sasakyan at huminto sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Napakunot noo si Trisha. Ini-zoom niya ang mapa sa kanyang screen upang tingnan ang eksaktong address kung saan huminto ang kanyang asawa. Ang pangalang lumitaw sa screen ay nagdulot ng isang matinding panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang likuran. Ito ay isang pribado at kilalang OBGYN and fertility clinic. Bakit sila huminto roon? Ang sasakyan ay nanatiling nakaparada sa tapat ng klinika ng higit sa 1 oras. Hawak ni Trisha ang kanyang telepono ng napakahigpit habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa tindi ng kaba at takot. Isang nakapangingilabot na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na kung totoo ay tuluyang sisira sa natitirang piraso ng kanyang mundo. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Buntis ba si Kira? Ang hangin sa Palawan ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Isang tropikal na paraiso na tila walang kinalaman sa madidilim na lihim ng lungsod. Ngunit para kay Trisha, ang bawat hininga sa ilalim ng asul na langit ng El Nido ay patunay ng isang napakalapit na unos. Kasama si Adrian at ang isang pribadong investigador, tahimik silang nag-check-in sa isang resort
na hindi kalayuan sa kinaroroonan ni na Hanson at Kira. Hapon nang magpasya si Tricia na lumabas. Nakatayo siya sa ilalim ng anino ng mga puno ng niyog sa tapat ng malawak na tabing dagat. Mula sa malayo nakita niya sila. Sina Hanson at Kira ay naglalakad sa pinong puting buhangin, magkahawak kamay, habang ang mga alon ay dahan-dahang humuhugas sa kanilang mga paa. Suot ni Kira ang isang magaan na sundress at si Hanson naman ay may dalang-dalawang baso ng inumin. Tumatawa sila ng malaya, isang tawa na napakatagal nang hindi narinig ni Tricia mula sa kanyang asawa. Sa loob ng 7 taon, ang mga ngiti ni Hanson para sa kanya ay laging may kasamang pagod o inis. Ngunit ngayon, mukha itong tapat at masaya. Naramdaman ni Tricia ang mabilis na panginginig ng kanyang mga kamay. Ang sakit ng pagtataksil ay muling gumising sa kanyang dibdib. Tila isang natutulog na sugat na muling binunot. Isang mainit na palad ang dahan-dahang pumatong sa ibabaw ng kanyang nanginginig na kamay. Tumingin si Tricia sa kanyang tabi at nakita si Adrian na nakatayo ng may kalmado at matatag na mukha. Huminga ng malalim Tricia. Ang marahang bulong ni Adrian, ang kanyang tinig ay may dalang kapayapaan sa gitna ng unos. Hayaan mo silang magpakasasa sa panandaliang paraisong ito. Narito tayo para sa hustisya. Huwag mong hahayaan na ang kanilang pekeng kaligayahan ay sirain ang iyong katatagan. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Tricia. Hinayaan niya ang kanyang kamay sa ilalim ng init ng palad ni Adrian. Gamit ang kanyang kabilang kamay, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang singsing sa kasal sa kanyang daliri. Hindi pa niya ito tinatanggal. 5.1.3. Ang singsing na ito ay hindi na simbolo ng pagmamahal, kundi ang kanyang legal na kalasag upang tuluyang pabagsakin ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Sumapit ang gabi. Ang katahimikan ng luxury resort ay nabasag ng maglakad si Adrian. Kasama si Tricia, ang pribadong investigador na may hawak na kamera at 2 lokal na opisyal ng pulisya sa mahabang pasilyo patungo sa silid ni na Hanson. Dahan-dahang lumapit ang isang pulis at kumatok ng marahas sa pinto. Gamit ang kanyang kanang kamay, nagpapakilala bilang awtoridad. Paglipas ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Hanson ang sumalubong sa kanila. Suot ang isang puting bathrobe at may hawak na baso. Nang makita niya si Tricia na nakatayo sa likod ng mga pulis, ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay at ang basong hawak niya ay muntik nang mabitawan sa sahig. Tricia, anong ginagawa mo rito? Ang nanginginig na tanong ni Hanson. Pilit na pinapanatili ang kanyang tapang. Hindi sumagot si Tricia. Humakbang si Adrian pabalik sa tabi ng pulis habang ang investigador ay mabilis na pumasok sa loob ng silid. Ang liwanag ng flash ng kamera ay mabilis na lumitaw ng sunod-sunod. Kumukuha ng mga larawan sa loob ng silid kung saan nakita si Kira sa ibabaw ng kama. Nagmamadaling nagbabalot ng kumot sa kanyang katawan habang sumisigaw sa matinding kahihiyan. Hiya. Huwag ninyong kunan ang larawan. Hanson, gawin mo ang paraan. Ang yak ni Kira habang tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga kumikislap na ilaw. Ano ba ito, Tricia? Are you crazy? Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang permiso. Sinisira mo ang buhay ko. Galit na sumigaw si Hanson habang sinusubukang harangan ang investigador. Humakbang si Adrian sa tapat ni Hanson ng may matikas na tindig. Mr. Alvarez, ako si Attorney Adrian Salvador, ang legal na kinatawan ng iyong asawa. Narito kami, kasama ang mga lokal na pulis, upang magdokumento ng kaso ng concubinage sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang bawat paglaban mo ay magpapabigat lamang sa mga kasong kriminal na ihahain namin laban sa iyo at kay Kira Santos. Habang isinusulat ng mga pulis ang mga detalye ng pangyayari at kinukuha ang pagkakakilanlan ni Kira
nakasalukuyang umiiyak sa gilid ng kama. Napilitang maupo si Hanson sa isang upuan sa sulok. Lumapit siya nang bahagya kay Kira at bumulong. Nang hindi nalalamang si Tricia ay nakatayo lamang sa di kalayuan at matalas ang pakikinig dahil sa tindi ng adrenaline. Huwag kang mag-alala, Kira. Hindi niya alam ang tungkol sa lihim na land titles sa probinsya. Hindi natin hahayaang makuha niya iyon. Gagawan ko ng paraan. Naningkit ang mga mata ni Tricia nang marinig ang bulong na yon. Isang lihim na land title sa probinsya? Ibig sabihin, may iba pang ari-arian na binili si Hanson gamit ang pondo ng kumpanya na hindi niya alam? Tinitigan ni Tricia si Hanson ng may malamig na mukha. Akala ng kanyang asawa ay nakuha na nito ang lahat. Ngunit napagtanto ni Tricia na ang digmaang ito ay mas malalim at may mas marami pang lihim na dapat niyang matuklasan upang tuluyang mabawi ang bawat sentimo na ninakaw sa kanya. Pagbabalik sa Maynila, ang hangin sa opisina ni Adrian ay napuno ng matinding tensyon. Sa tapat ng lamesa ng abogado, nakaupo sina Hanson at Kira. Ang kanilang mga muka ay malayo sa larawan ng masayang magkasintahan sa tabing dagat ng Palawan. Si Hanson ay mukhang tinalo ng libu-libong gabi ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog sa ilalim, habang si Kira naman ay pilit na pinananatili. Ang kanyang maayos na ayos, kahit nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang kanyang bag. Tricia, pakiusap. Mag-usap naman tayo ng maayos. Ang unang simula ni Hanson, ang kanyang tinig, ay wala ng bakas ng dating pagmamataas. 4.1.2. Huwag na nating dalhin ito sa korte. Masisira ang pangalan ko sa kumpanya at maaari akong mawala ng trabaho. Alam mo kung gaano natin pinaghirapan ang promosyon na ito. If you drag this to court, pareho tayong walang mapapala. Bago pa man makasagot si Tricia, sumingit si Kira, sinusubukang gamitin ang kanyang lumang husay sa manipulatibong pananalita upang baligtarin ang sitwasyon. 3.4.1. Tricia, you have to accept the truth. Hanson doesn't love you anymore. Ang kasal ninyo, papel na lang yan. Bakit kailangan mo pa kaming pahirapan? If you really care about him, let him go. Kung pilit mo siyang tinatali sa'yo kahit alam mong ako ang mahal niya, napaka-selfish mo naman. Tumingin si Tricia kay Kira nang may malamig at walang emosyong mukha. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang pagkakahalukip-kip. Sa tabi niya, kinuha ni Adrian ang isang makapal na folder at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Sino-sinong makasarili, Kira? Ang tanong ni Tricia ay mahina, ngunit bawat salita ay tila may kasamang bigat ng 7 taong sakripisyo. Noong nag-aagaw buhay ang anak ko sa ospital dahil sa pagkalaglag, habang ikaw ay bumibili ng kondo gamit ang pondo ng kumpanya ko, sino-sinong makasarili nang magkasama kayong magdiwang sa Palawan habang ako ay nagtitiis sa pang-aapi ng pamilya ni Hanson? Okay, fine. Let's get an annulment. Biglang sigaw ni Hanson na tila nawawalan na ng kontrol sa kanyang sarili. I'll give you half of what we have. Gagawin ko ang lahat basta palayain mo lang ako. Gusto ko nang pakasalan si Kira. She is the one who supports me now. Tumingin si Tricia kay Hanson. Ang kanyang mga mata ay tila naging mga matatalas na piraso ng basag na salamin. No, Hanson. Ang malamig na sagot ni Tricia. Hindi ko kayo bibigyan ng kalayaan. I will never sign any annulment papers. Mananatili akong asawa mo sa harap ng batas. Ang bawat sentimo na kikitain mo, ang bawat ari-ari ang bibilhin mo, ay mananatiling kalahati ay sa akin. At ikaw, Kira? Habang buhay kang mananatiling kabit sa mata ng batas at ng lipunan. Huwag mong asahang makukuha mo ang apelyidong Alvarez. Habang nagtatalo ang dalawa, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Blythe. Ang kanyang biyena na dati ay palaging nakataas ang noo. At may hawak na mamahaling bag ay mukhang tinalo ng tadhana. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Nang makita niya si Tricia, dahan-dahan siyang lumapit
At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay, lumuhod si Blythe sa semento ng opisina ni Adrian. Hawak ang laylayan ng palda ni Tricia. "Tricias, pakiusap. Ako na ang nakaluhod sa harap mo." Ang iyak ni Blythe habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "Huwag mong sirain ang aking anak. Iyan lang ang tanging inaasahan ko. Gagawin ko ang lahat. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga pananalita sa iyo noon. Pakiusap, iurong mo ang kaso." Tiningnan ni Tricia ang babaeng dati ay walang hinto sa pagtawag sa kanya ng baog at walang silbi. Naramdaman niya ang isang panandaliang kirot sa kanyang puso, ngunit mabilis itong napawi nang maalala niya ang mensahe sa iPad ni Hanson. Ang katotohanang tinulungan ni Blythe, si Kira, na pumili ng singsing habang siya ay nagluluksa para sa kanyang nawalang sanggol. Dahan-dahang hinila ni Tricia ang kanyang palda mula sa kapit ni Blythe. Sa pagkakataong ito, hindi niya isinagawa ang pagmamano. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid. Kasama si Adrian, iniwan ang tatlong tao sa loob ng kanilang sariling impyerno ng kahihiyan, hiya. Pagdating ni Tricia sa maliit na bahay ng kanyang ina, ng gabing iyon, ramdam niya ang pagod na bumibigat sa buong katawan. Kahit nakuha niya ang unang panalo sa batas, hindi pa rin tuluyang gumaan ang dibdib niya. Ang paghihiganti, na akala niya'y magbibigay ng kapayapaan, ay unti-unti pa lang nagiging pasaning nagpapabigat din sa kanyang sariling puso. Hindi nagtanong si Nanay Teresa ng anumang detalye tungkol sa nangyari sa opisina. Nagpainit ang matanda ng tubig, kumuha ng isang malinis at malambot na woolen towel, at dahan-dahan sang pinunasan ang mukha at mga kamay ni Tricia. Parang hinuhugasan ng alikabok ng isang mahabang labanan. "Napakatapang ng aking anak," ang marang bulong ni Nanay Teresa habang hinahalikan ng noo ni Tricia 5.1.3. "Ipinagtanggol mo ang iyong sarili at ipinagmamalaki kita. Magpahinga ka muna, Tricia. Nandito lang si Nanay." Kinabukasan, maagang pumunta si Tricia sa opisina ni Adrian upang talakayin ang susunod nilang hakbang. Pagpasok niya, nakita niya si Adrian na nakatayo malapit sa bintana. Hawak ang isang simpleng kayumangging sobre. Seryoso ang mukha ng abogado, mas seryoso kaysa sa mga nakaraang araw. "Tricia, may nag-iwan nito sa aking sekretarya kanina lamang umaga," sabi ni Adrian habang iniaabot ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ni Tricia ang sulat sa loob. Ito ay isang maikling mensahe na binubuo ng mga nakaimprentang letra. "Layuan mo ang kaso ni Tricia Alvarez kung gusto mo pang magpatuloy sa iyong karera at buhay. Maraming tao ang may interes sa lupain ng pamilya Alvarez sa probinsya. Huwag kang makisawsaw kung ayaw mong mapahamak." Staring at the warning letter, naramdaman ni Tricia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nagtatanggol kay Hanson sa likod ng mga anino? At ano ang kinalaman ng lihim na lupain na narinig niya sa bulong ni Hanson sa Palawan? Ang pagbaba ng freeze order mula sa korte ay tila isang mabilis na hatol na nagpabago sa takbo ng buhay ni Hanson at Kira. Ang kanilang marangyang buhay sa lungsod, ang mga mamahaling hapunan, at ang magarbong pamumuhay ay biglang natapos. Dahil sa petisyon ni Adrian, ang lahat ng pangunahing bank account ni Hanson, kabilang ang mga corporate accounts na ginagamit niya para sa kanyang mga personal na luho, ay opisyal na ipinagbawal na galawin. Sa loob ng isang maliit at lumang inuupahang apartment sa gilid ng Maynila, ang tamis ng relasyon ni Hanson at Kira ay dahan-dahang napalitan ng pait. Wala na ang kanilang tahimik na paraiso. "Hanson, paano na ang mga bills natin? My card was declined kanina sa grocery store. Napakahirap naman ng ganitong buhay." Ang galit na boses ni Kira ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala. Inilapag niya ang kanyang bag sa ibabaw ng lumang lamesa nang walang pag-iingat. "Sabi mo everything will be fine once we get back from Palawan. I can't live in this tiny apartment." Nakatayo si Hanson sa gilid ng bintana. Hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na sa tindi ng sakit.
at stress. Kira, pakiusap naman. Magtiis ka muna. Nag-file ng legal petition si Tricia at na-freeze ang mga accounts ko. Kahit ang sahod ko sa kumpanya ay hindi ko makuha ng buo dahil sa ginagawa nila ng abogado niya. Magtiis? For what? Ang pangaasar ni Kira habang nakataas ang kanyang boses. 3.4.1. Sell your car. Malaki pa ang halaga ng sasakyan mo. Hindi ko kayang manirahan sa ganitong dumi at liit na lugar. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang buhay na ipinangako mo, bakit pa ako mananatili sa piling mo? Natigilan si Hanson. Tinitigan niya ang babaeng dati ay akala niya ay masunurin, maalalahanin, at higit na mabuti kaysa kay Tricia. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang kanyang asawa. Si Tricia na kailanman ay hindi nagreklamo noong nagsisimula pa lamang sila sa buhay. Si Tricia na handang magtiis sa gutom basta masigurado lamang na maayos ang kanyang kalagayan. Ang katotohanan ay dahan-dahang gumapang sa kanyang isip na nag-iiwan ng isang matinding pagsisisi na hindi niya kayang aminin kay Kira. Samantala, sa lumang subdivision kung saan nakatira si Blythe, ang balita tungkol sa paghuli kina Hanson at Kira sa Palawan ay mabilis na kumalat. Ang mga bulong-bulungan o tsismis ng mga kapitbahay ay naging parang mga matatalas na dulo ng karayom na sumira sa mataas na karangalan ng matanda. Ang mga kaibigan niyang dati ay palaging pinapakinggan ang kanyang mga pagmamayabang ay bigla siyang inwasan. Dahil sa tindi ng kahihiyan at stress, mabilis na humina ang katawan ni Blythe. Ang kanyang presyo ng dugo ay patuloy na tumaas. Dahilan upang siya ay makonfine sa isang maliit na pribadong ospital. Doon, habang nakahiga sa kama, walang ibang ginawa ang matanda, kundi ang isumpa si Tricia. Tinatawag itong isang demonyo na sumira sa kanilang pamilya. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Tricia ay nakaupo sa sala ng bahay ng kanyang ina. Hawak niya ang kanilang lumang wedding album, pinagmamasdan ang mga larawan ng araw ng kanilang kasal. Nakita niya ang sarili niyang nakangiti nang may buong pag-asa. Naniniwala na ang pagmamahal ay sapat na upang malampasan ang lahat ng bagay. Dahan-dahang hinawakan ni Tricia ang unang pahina. Sa halip na iyak, isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Dito niya isinagawa ang isang maliit ngunit napakahalagang bagay. Maingat niyang binalatan mula sa album ang isang maliit at lumang larawan ng kanyang sarili. Bago pa niya makilala si Hanson, isang larawan kung saan ang kanyang mga mata ay malinis, tapat, at puno ng mga pangarap na hindi pa nadidiliman ng sakit. Inilagay niya ang larawang ito sa loob ng kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso, upang ipaalala sa kanyang sarili kung sino talaga siya. Pagkatapos, tumayo siya, lumabas sa likod ng bahay at buong lakas na itinapon ang buong wedding album sa loob ng recycling bin. Naramdaman niya ang isang tunay at magaan na pakiramdam sa kanyang mga balikat. Tila isang mabigat na multo ng nakaraan ang tuluyan ng lumisan. Kinabukasan, muling nakipagtagpo si Tricia kay Adrian sa kanyang opisina upang tingnan ang ulat ng pananalapi ng kumpanya na nakuha ng kanyang abogado bago pa man tuluyang maipatupad ang freeze order. Seryoso ang mukha ni Adrian habang ipinapakita ang ilang mga papel sa ibabaw ng mesa. Tricia, may nakita kaming napakahalagang irregularidad sa mga account ng kumpanya ninyo ni Hanson, ang simula ni Adrian. 48 oras bago maglabas ang korte ng freeze order, nagkaroon ng isang napakalaking cash withdrawal mula sa inyong operational fund. Magkano, attorney? Ang tanong ni Tricia habang lumalapit. 5 milyong piso sa cash. Ang sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay may kasamang matinding pag-aalala. Halos inubos ni Hanson ang pondo na dapat ay gagamitin para sa mga proyekto ng kumpanya. Ngunit ang mas nakakapagtaka, hindi ito napunta sa mga personal na account ni Kira. Saan napunta ang pera? Nakita ng aming financial investigator
ang isang carbon copy ng transfer slip at isang resibo ng bayad sa isang private developer sa inyong probinsya sa Cavite. Ang nakasulat na tumanggap ng pondo ay ang pangalan ni Mayor Nestor Castiglione. Naningkit ang mga mata ni Tricia nang marinig ang pangalang iyon. Si Mayor Nestor Castiglione ay isang napakapangyarihang politiko sa probinsya na kilala sa mga kontrobersyal na transaksyon sa lupa at mga ilegal na pag-agaw ng ari-arian ng mga mahihirap na magsasaka. Tinitigan siya ni Adrian nang may malalim na seryosong mukha. Tricia, ang pamilya Castiglione ay kilalang mapanganib. Ang sulat ng pagbabanta na natanggap ko sa aking opisina. Naniniwala ako na hindi iyon galing kay Hanson. Galing iyon sa mga tauhan ni Castiglione. Ginagamit ni Hanson ang pera ng inyong kumpanya upang pondohan ang isang lihim na transaksyon sa kanila na may kinalaman sa lupain ng pamilya Alvarez sa probinsya. We are stepping into a very dangerous territory now, Tricia. Hindi na lang ito simpleng kaso ng pagtataksil sa kasal. Ito ay may kinalaman na sa malalaking tao sa politika. Gusto mo pa rin bang ipagpatuloy ang labang ito? Hinawakan ni Tricia ng mahigpit ang woolen shawl na gansilyo ng kanyang ina sa kanyang mga balikat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang panga ay naging matatag at walang kahit isang bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mukha. Sa kabila ng madidilim na banta na dala ng liham ni Mayor Castiglione, hindi hinayaan ni Adrian na lamunin si Tricia ng takot o hinhin ng galit. Alam niya na ang pinakamainam na paraan upang labanan ang mga sumira sa buhay ng kanyang kliyente ay ang tulungan itong muling mabuhay ng may karangalan at kaligayahan. Isang hapon, dinala ni Adrian si Tricia sa isang tahimik, maliwanag, at magandang commercial space sa isang mapayapang bahagi ng lungsod. Ang lugar ay may malalaking bintanang salamin na nagpapapasok ng sapat na liwanag ng araw, napapaligiran ng mga luntiang halaman. Tricia, inarkila ko ang maliit na studio space na ito para sa'yo. Ang malambot na sabi ni Adrian habang ipinapakita ang loob ng silid. Huwag mo muna akong isipin tungkol sa bayad. Gusto kong bumalik ka sa pagguhit at pagdidisenyo. Ito ang simula ng pagbawi mo sa iyong sarili. Napatitig si Tricia sa malawak na silid, nakakaramdam ng matinding pag-aalinlangan. Attorney, baka madistract lang ako. Ang dami pa nating kailangang asikasuhin sa kaso laban kay Hanson. Your life is more than just a lawsuit, Tricia. Seryosong sagot ni Adrian habang nakatitig sa kanyang mga mata. 5.3.26. Ang sining at pagdidisenyo ang iyong kaluluwa. Huwag mong hahayaan na nakawin ni na Hanson ang iyong mga pangarap. Ipakita mo sa kanila na kaya mong bumangon ng mas mataas kaysa sa kanila. Dahil sa mga salita ni Adrian, dahan-dahang napawi ang takot ni Tricia. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ni Adrian, sinimulan niyang ayusin ang studio. Nagdala siya ng mga makukulay na tela, mga panukat, gunting, at mga blangkong sketchpad. Sa bawat guhit ng kanyang lapis, naramdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng init sa kanyang mga daliri na matagal nang naging malamig dahil sa lungkot. Madalas silang magpalipas ng gabi sa studio. Habang abala si Tricia sa pag-ayos ng mga tela, si Adrian naman ay tahimik na tumutulong sa pagbubuhat ng mga mabibigat na gamit o kaya ay nagtitimpla ng mainit na tsaang luya para sa kanyang ubo. Sa isa sa mga tahimik na gabing iyon, habang umiinom sila ng mainit na kape sa tabi ng bintana, ibinahagi ni Adrian ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang itinatago sa dilim. Ilang taon na ang nakalilipas, nawala ang asawa ko dahil sa isang malubhang sakit. Pabulong na sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay may kasamang malalim na lungkot na tila matagal nang nakalipas, ngunit may iniwang marka. Noong mga panahong iyon, pakiramdam ko ay tuluyan nang natapos ang mundo ko. Akala ko ay hindi ko na muling magagawang ngumiti o magkaroon ng dahilan
upang gumising sa umaga. Ngunit ang pagtulong sa mga taong nangangailangan ng katarungan ang naging daan ko upang maghilom. Kaya alam ko ang pinagdaraanan mo, Tricia. At ipinapangako ko sa iyo, muli ka ring makakaramdam ng kapayapaan. Tinitigan ni Tricia si Adrian. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng dilaw na ilaw ng studio, naramdaman niya ang dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso nang may tunay na pag-asa. Isang pakiramdam na akala niya ay kailanman ay hindi na babalik pagkatapos ng pagtataksil ni Hanson. Isang gabi, habang inaayos nila ang mga lalagyan ng textile paint sa ibabaw ng estante, sinubukan ni Adrian na buhatin ang isang malaking plastic na lalagyan ng asul na pintura. Dahil sa dulas ng kanyang kamay, bahagyang naalis ang takip nito at ang isang guhit ng asul na pintura ay mabilis na tumalsik, diretsong dapo sa kanyang kaliwang pisngi at dulo ng kanyang ilong. Natigilan si Adrian habang hawak ang lalagyan. Tumingin si Tricia sa kanyang mukha na may asul na marka. Sa gitna ng katahimikan, hindi napigilan ni Tricia ang kanyang sarili at siya ay humalakak ng napakalakas. Isang malinis, masaya, at magandang tunog ng tawa na tila musika na matagal nang hindi narinig sa kanyang buhay. Napatitig si Adrian sa tumatawang si Tricia bago dahan-dahang sumilay ang isang napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ayan, sa wakas, ang malambot na sabi ni Adrian habang pinupunasan ang kanyang pisngi gamit ang panyo. Tumawa ka rin ng tapat. Nang lumalim na ang gabi at naghahanda na silang umalis upang umuwi, lumapit si Tricia sa malaking bintanang salamin upang isara ang kurtina. Ngunit bago pa man niya mahila ang tela, napansin ng kanyang mga mata ang isang anino sa tapat ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket at cap ang nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng ilaw. Ang lalaki ay nakatitig ng diretso sa bintana ng kanyang studio. Hindi gumagalaw. Naramdaman ni Tricia ang mabilis na panlalamig ng kanyang balat. Adrian? Ang tawag niya, halos pabulong habang itinuturo ang kalsada. Mabilis na lumapit si Adrian at tumingin sa labas. Ngunit sa sandaling iyon, ang lalaki ay dahan-dahang tumalikod at mabilis na naglakad patungo sa madilim na eskinita hanggang sa tuluyang mawala sa paningin. Sumeryoso ang mukha ni Adrian. Sinasabi ko na nga ba, hindi sila tumitigil sa pagsubaybay sa atin. Kailangan nating maging mas maingat, Tricia. Maglalagay ako ng karagdagang security rito sa studio mo simula bukas. Hinawakan ng mahigpit ni Tricia ang isang rolyo ng tela sa kanyang tabi. Ang panandaliang kaligayahan at tawa kanina ay mabilis na napawi, napalitan ng isang malamig at mapanganib na katotohanan na may nagbabantang anino na patuloy na sumusunod sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula. Ang panibagong buhay na pilit itinayo ni Tricia ay hindi naging dahilan upang tumigil ang mga anino ng kanyang nakaraan. Dahil sa patuloy na pag-usad ng kasong concubinage at ang pagka-freeze ng mga ari-arian, ang reputasyon ni Kira sa mataas na lipunan at sa kanyang kumpanya ay tuluyan ng gumuho. Marami sa kanyang mga kliyente ang nagpasyang kansilahin ang kanilang mga kontrata upang maiwasan ang madidilim na tsismis. Isang hapon, habang abala si Tricia sa pagsusukat ng isang pulang tela sa kanyang manikin, marahas na bumukas ang pinto ng kanyang studio. Pumasok si Kira, magulo ang buhok, nanlilisik ang mga mata, at walang kahit anong bakas ng kanyang dating marangyang anyo. Dire-diretso siyang lumapit kay Tricia, habang ang kanyang boses ay puno ng galit na nanginginig. Tricia, masaya ka na ba? Inagaw mo sa akin ang lahat. I lost my job, my clients, at ngayon ay pinag-uusapan ako ng bawat taong kakilala ko. Ang sigaw ni Kira habang dinuduro ang mukha ni Tricia. Nagtatayo ka ng magandang studio rito habang ako ay unti-unting nabububulok sa kahihiyan. I will destroy everything you have just like you destroyed mine. Marahas na kinuha ni Kira ang isang malaking gunting sa ibabaw ng lamesa at sinubukan nitong gupitin ang isa sa mga natapos na disenyo ni Tricia
na nakasabit sa gilid ng silid. Hindi umurong si Tricia. Bagaman mabilis ang tibok ng kanyang puso, hinarap niya si Kira nang may matatag na paninindigan. Kira, huwag mong baligtarin ang mundo natin. Sino ba sa atin ang naunang pumasok sa bahay ng iba para magnakaw? You took my husband. You used my company's money at ngayon ay ako pa ang sisisihin mo sa pagbagsak mo? Ang sarili mong kasakiman ang sumira sa'yo. Bago pa man maibaba ni Kira ang gunting sa tela, mabilis na lumapit si Adrian na kababalik pa lamang mula sa labas. Matatag niyang hinawakan ang kamay ni Kira upang pigilan ang anumang paninira nito at humakbang siya sa gitna upang protektahan si Tricia. Mrs. Santos, huminto ka kung ayaw mong mabulok sa kulangan ngayong gabi. Ang malamig at seryosong babala ni Adrian. Maaari kitang ipahuli sa mga pulis ngayon din sa mga kasong grave threats, trespassing, at malicious mischief. At huwag mong kalilimutan na pinoproseso na namin ang isang permanent restraining order laban sa iyo. Umalis ka bago ko tawagin ang mga awtoridad. Napatingin si Kira kay Adrian bago marahas na binitiwan ang gunting sa sahig. Huminga ito ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit habang nakatitig kay Tricia. Hindi pa tayo tapos, Tricia. Ipaparanas ko sa iyo kung paano mawalan ng lahat. Habang nagaganap ang kaguluhan sa lungsod, nagpasya naman si Hanson na pumunta sa probinsya. Dahil sa tindi ng mga legal na paghihigpit at ang mabilis na pagkaubos ng kanyang pera para sa pagpapagamot kay Blythe na kasalukuyang nasa ospital, alam niyang ang tanging paraan upang matigil ang laban ay ang pilitin si Tricia na iurong ang kaso sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Huminto ang kanyang sasakyan sa tapat ng maliit na bakal na gate ng bahay ni Nanay Teresa. Nang makita ng matanda si Hanson na bumaba, lumabas ito sa bakuran, ngunit hindi binuksan ang gate. Nanay Teresa, pakiusap po, kausapin ninyo si Tricia. Ang pagsusumamo ni Hanson habang hawak ang mga rehas ng gate, 4.1.6. Pamilya pa rin naman tayo. Utang na loob naman po, pinag-aral ko ang kapatid niya noon at tumulong ako sa inyo nang magkasakit kayo. Kung ipagpapatuloy niya ang mga kasong ito, mawawalan ako ng trabaho at tuluyan kaming babagsak. Maawa naman po kayo sa mama ko. Nasa ospital siya ngayon. Tiningnan ni Nanay Teresa si Hanson, ang lalaking dating tinanggap niya bilang sariling anak. Ang lalaking dati ay ipinagkatiwalaan niya ng kaligayahan ni Tricia. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Hanson, naging mabuti kaming pamilya sa iyo. Ang malambot ngunit matigas na tugon ng kanyang ina. Tinanggap ka namin ng buong puso noong wala ka pa. Pero ang utang na loob na sinasabi mo, matagal mo nang binura noong pinili mong iwan ang anak ko sa ospital habang nagdurusa siya sa pagkawala ng kanyang anak. Nawalan ka ng karapatan sa respeto ko noong sirain mo ang puso at dangal ni Tricia. Huwag mo nang gagamitin ang pamilya ko para sa sarili mong kaligtasan. Bilang huling tanda ng kanyang pasya, dahan-dahang kinuha ni Nanay Teresa ang kanyang silver na rosaryo sa kanyang bulsa. Hinawakan ito ng mahigpit at dahan-dahan, ngunit matatag niyang isinara ang mabigat na bakal na gate. Sabay pihit ng susi, 5.1.3. Iniwan niya si Hanson na nakatayo sa labas habang ang alikabok ng kalsada ay dahan-dahang sumasama sa hangin. Nang gabing iyon, nakatanggap si Adrian ng ilang mga larawan mula sa kanyang pribadong investigador. Agad niya itong ipinakita kay Tricia sa loob ng studio. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Kira na nakaupo sa isang tahimik at madilim na kapihan sa gilid ng lungsod. Kasama niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na suot ang isang mamahaling designer suit. Sa isa sa mga larawan, malinaw na makikita si Kira na iniaabot ang isang makapal na Manila folder sa lalaki. At sa gilid ng folder na bahagyang nakabukas, makikita ang mga kopya ng mga orihinal na sketch ng disenyo ni Tricia. Napakunot noo si Tricia habang pinagmamasdan ang mga larawan. Sino ang lalaking yan, attorney?
At bakit nasa kanya ang mga kopya ng mga disenyo ko? Tumingin si Adrian kay Tricia ng may seryoso at madilim na mukha. Kilala ko ang lalaking iyan, Tricia. Siya si David Castiglione, ang nakababatang kapatid ni Mayor Castiglione. Siya ang nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking clothing manufacturing business sa bansa na kilala sa panggagaya ng mga disenyo ng mga independent designers. Mukhang ibinigay ni Kira ang mga disenyo mo sa kanya upang gayahin at ilabas sa mas murang halaga bago mo pa man mailunsad ang iyong unang koleksyon. Gusto ka nilang unahan upang sirain ang pangalan mo bago ka pa man makapagsimula. Kamanamoy kay... Naramdaman ni Tricia ang mabilis na pagtaas ng kanyang galit. Ngunit kasabay nito ay ang matinding panginginig dahil sa katotohanang ang mga Castiglione ay seryoso sa kanilang plano na sirain siya sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ang mabilis na pagkilos ni Kira at David Castiglione ay tila isang palasong pinakawalan sa dilim upang tuluyang patayin ang mga pangarap ni Tricia. Isang opisyal na sulat mula sa kumpanya ng mga Castiglione ang ipinadala sa studio ni Tricia na nag-aakusa sa kanya ng pagnanakaw ng disenyo at nagbabanta na ipapatigil ang kanyang gaganaping launch. Ginamit nila ang mga ninakaw na sketch upang palabasin na sila ang orihinal na may-ari ng mga likha. Ngunit hindi nila alam na si Adrian ay isang abogadong binuo mula sa libu-libong labanan sa korte. Bago pa man sumapit ang araw ng kanilang banta, inihanda na ni Adrian ang isang matatag na depensa. Iniharap niya ang mga dokumento ng notaryo publiko ng mga sketch ni Tricia kasama ang mga digital timestamps ng mga email na ipinadala ni Tricia sa kanyang lumang fashion school at sa kanyang inabuan bago pa man ito nakita ni Kira. Kasabay nito, ipinadala ni Adrian ang mga larawan ng lihim na pagkikita ni Kira at David Castiglione sa opisina ng mga Castiglione, kasama ang isang legal na babala ng kasong industrial espionage at pagnanakaw ng intelektual na pag-aari. Dahil sa tindi ng ebidensya at sa takot na masira ang pangalan ng kanilang kumpanya sa publiko, mabilis na umurong si David Castiglione. Iniwan niya si Kira na mag-isa't haharapin ang galit ng batas na naging sanhi ng tuluyang pagkabigo ng kanilang masamang plano. Upang ipagdiwang ang pagkaligtas ng kanyang mga disenyo, nagpasya si Tricia na lumahok sa isang charity bazaar sa simbahan ng kanilang komunidad, kung saan ipinakita niya ang kanyang mga gawang damit. Maraming mga tao ang lumapit, humahanga sa ganda ng kanyang mga gawa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang pumasok si Blythe sa bulwagan. Nakaupo ito sa isang wheelchair, maputla ang mukha ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng puot. Kasama niya ang ilang mayayamang kaibigan na natitira sa kanyang tabi. Tingnan ninyo ang babaeng yan. Ang sigaw ni Blythe na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, dahilan upang lumingon ang lahat ng mga tao, 4.1.2. Isang walang utang na loob na asawa. Ginagamit niya ang kanyang abogado upang huthutan ng aking anak. Pinigilan niya ang aming mga pondo at pinapatay niya kami sa stress. Siya ang sumira sa aming pamilya dahil sa kanyang inggit at pagiging baog. Naramdaman ni Tricia ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa matinding kahihiyan, hiya. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay nagsimulang gumapang, tila mga matatalas na dulo ng karayom na sumusugat sa kanyang dangal. Ngunit bago pa man makahakbang si Tricia, mabilis na humarang si Nanay Teresa sa tapat ng wheelchair ni Blythe. Ang kanyang maliit na katawan ay nagtataglay ng isang napakalaking karangalan na nagpatahimik sa lahat. Blythe Alvarez. Ang matatag na tinig ng kanyang ina ay narinig ng bawat taong naroroon. Huwag mong baligtarin ang katotohanan sa tapat ng bahay ng Diyos. Ang anak ko ay naging tapat at nagtiis sa loob ng 7 taon habang ang anak mo ay nagpapakasasa sa kanyang kabit gamit ang pondo na pinaghirapan ni Tricia. Narito ang mga larawan ng anak mo kasama si Kira sa Palawan at ang ebidensya ng pagbili ninyo ng mamahaling singsing habang ang anak ko ay nagluluksa sa ospital dahil sa pagkalaglag
ng kanyang sanggol. Inilabas ni Nanay Teresa ang mga kopya ng larawan mula sa Palawan at ang resibo ng kwintas na nagdulot ng matinding gulat sa mga tao. Ang kahihiyan, hiya, ay mabilis na lumipat kay Blythe habang ang mga bulong ng komunidad ay naging pabor kay Tricia. Hindi na hinintay ni Nanay Teresa ang sagot ni Blythe na kasalukuyang umiiyak sa matinding galit at kahihiyan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Tricia. Piniga ito ng mahigpit upang iparamdam ang kanyang walang hanggang proteksyon at magkasama silang naglakad palabas ng bulwagan ng nakataas ang ulo, 5.1.3. Samantala, bumalik si Hanson sa kanilang lumang bahay upang kumuha ng ilang mga dokumento. Ngunit pagdating niya sa pinto, natigilan siya nang makita ang isang malaking papel na nakadikit sa ibabaw ng kahoy. Ito ay isang writ of execution at foreclosure notice mula sa bangko. Dahil sa pagka-freeze ng kanyang mga bank account, hindi na bayaran ang mortgage ng bahay sa loob ng ilang buwan. At ngayon, ay mayroon na lamang siyang 48 oras upang iwan ang tirahan. Nanginginig ang mga kamay ni Hanson habang binabasa ang bawat detalye ng sulat. Ngunit sa pinakailalim ng papel, nakita niya ang isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa matinding gulat. Ang utang ng kanyang bahay ay hindi lamang basta kinuha ng bangko, kundi binili at nakuha ng isang third-party private holding company na tinatawag na Salvador at Partners Holdings. Namilog ang mga mata ni Hanson sa matinding takot. Adrian Salvador. Pinlano niya ito. Napatitig si Hanson sa papel na pagtatanto na ang abogado ni Tricia ay hindi lamang basta lumalaban sa korte, kundi dahan-dahan nang kinukuha ang bawat bahagi ng kanyang buhay mula sa kanyang mga kamay. Ang maliit at inuupahang apartment sa gilid ng Maynila ay naging isang tahimik na impyerno para kina Hanson at Kira. Ang init ng hapon ay tila sumasabay sa tindi ng galit na namuo sa pagitan ng dalawa matapos silang mapalayas sa kanilang lumang bahay. Wala na ang kanilang mga pangarap na binuo mula sa kasinungalingan. At ngayon, ay tanging ang katotohanan ng kahirapan ang natitira sa kanilang harap. Aalis na ako, Hanson, ang sigaw ni Kira habang marahas na inilalagay ang kanyang mga mamahaling designer bag sa ibabaw ng lamesa. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay, at baka matanggal ka pa sa iyong trabaho dahil sa kasong isinampa ng asawa mo. Bakit pa ako mananatili rito sa tabi mo? Upang maghirap kasama mo. Hinawakan ni Hanson ang kamay ni Kira. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at panginginig. Kira, pakiusap. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, I gave you a condo. I spent almost all of the company's money for your luxury lifestyle. Ngayong wala na akong maibigay, iiwan mo na lang ako ng ganito? Inalis ni Kira ang kamay ni Hanson nang may matinding dumi sa kanyang mga mata. 3.4.1. Sabi mo kasi matalino ka at kaya mong kontrolin si Tricia. But look at you now. Pinayagan mo siyang sirain ang reputasyon ko. At yung kondo, binawi rin ng bangko dahil sa legal freeze ng asawa mo. You are a loser, Hanson. I don't want to be associated with a loser. Humakbang si Kira palabas at isinara ang pinto ng marahas na lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa maliit na silid. Naiwang nakaupo si Hanson sa semento. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Sa gitna ng katahimikan, ang mga luha ng matinding pagsisisi ay dahan-dahan sang gumapang sa kanyang mga pisngi. Napagtanto niya na kailanman ay hindi siya minahal ni Kira. Ang hinabol lamang nito ay ang kanyang pera, posisyon, at ang karangyaan na maaari niyang ibigay. Bigla niyang naalala si Tricia, ang kanyang asawa, na dati ay handang makisalo sa kanya sa isang plato ng noodles sa kanilang lumang inuupahang kwarto. Noong nagsisimula pa lamang sila, si Tricia na laging nakangiti at naniniwala sa kanya kahit walang-wala siya. Napagtanto niya na itinapon niya ang isang tunay na brilyante
para lamang sa isang piraso ng basag na salamin. Gabi na nang pumunta si Hanson sa bagong disenyo na studio ni Tricia. Ang lugar ay maliwanag, amoy sariwang tela, at may dalang kapayapaan na matagal nang nawala sa buhay ni Hanson. Pumasok siya, nagulo-gulo ang buhok, lukot ang mga damit, at may mga matang walang kahit anong bakas ng buhay. Nang makita niya si Tricia na abala sa pag-aayos ng isang mannequin sa ilalim ng dilaw na ilaw, dahan-dahang lumapit si Hanson at biglang lumuhod sa malamig na semento sa harap ng kanyang asawa. "Tricia, pakiusap, patawarin mo ako." Ang yak ni Hanson habang nakayuko, 5.1.3. "Alam kong nagkasala ako sa'yo. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. I will change. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa muli. Wala na akong matitirhan, Tricia. Si Mama ay may sakit at nasa ospital. Pakiusap, kausapin mo ang abogado mo na iurong ang mga kaso. Pamilya pa rin tayo, hindi ba?" Tumingin si Tricia sa lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya na walang kahit anong galit, puot, o pagnanais na sumigaw ang gumising sa kanyang dibdib. Tanging isang malalim at tahimik na awa ang kanyang naramdaman para sa kaawa-awang tao na nasa kanyang harap. Napagtanto niya na ang hinhin ng kanyang galit ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang malinaw na pagkaunawa sa tunay na pagkatao ni Hanson. "Hanson, tumayo ka riyan," ang mahinahong sabi ni Tricia. "Ang dumi ng semento." "No, Tricia, please!" Biglang hinawakan ni Hanson ang laylayan ng palda ni Tricia. Pilit na nagmamakaawa. "Kausapin mo si Adrian. Huwag ninyong kunin ang bahay natin. Magmula tayo muli. Pakiusap." Tinitigan ni Tricia ang mga kamay ni Hanson na nakakapit sa kanyang tela. Dahan-dahan, nang may buong karangalan, kapayapaan at biyaya. Yumuko siya at isa-isang inalis ang mga daliri ni Hanson mula sa kanyang palda. Humakbang siya pabalik, papasok sa maliwanag at mainit na bahagi ng kanyang studio. Iniwan si Hanson sa madilim na bahagi, malapit sa pinto. 5.2.2. "Hanson, tapos na tayo." Ang malamig ngunit mahinahong deklarasyon ni Tricia. "Maaari kitang patawarin balang araw dahil sa aking sariling kapayapaan, ngunit kailanman ay hindi na tayo magiging mag-asawa muli." Ang Tricia na kilala mo noon, ang Tricia na handang magtiis sa bawat panlalait at kapabayaan mo, ay matagal nang namatay. Pakiusap, umalis ka na. Naiwang tulala si Hanson habang dahan-dahang tumalikod at lumabas ng studio, bitbit ang kanyang huling piraso ng gumuho na karangalan. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Adrian sa studio, hawak ang kanyang telepono. Seryoso ang kanyang mukha habang lumalapit kay Tricia. "Tricia, may balita ang aking pribadong investigador," sabi ni Adrian habang ipinapakita ang isang larawan sa screen. Kira was spotted sa paliparan kanina lamang hapon. Sumakay siya sa isang pribadong eroplano. Tumingin si Tricia sa larawan. Nakita niya si Kira na nakakapit sa kamay ni David Castiglione. Ngunit sa likod nila ay nakatayo ang isang matanda at napakapangyarihang lalaki na may seryosong mukha. "Sino ang kasama nila?" ang tanong ni Tricia. "Si Mayor Nestor Castiglione mismo," ang sagot ni Adrian. Ang kanyang tinig ay may kasamang matinding babala. "Mukhang hindi lang nagnakaw ng disenyo mo si Kira, kundi tuluyan na siyang sumama sa pamilya Castiglione upang makaligtas sa kasong concubinage. Sinasabi ng investigador ko na patungo sila sa kanilang malawak na lupain sa probinsya. Ang eksaktong lupain na pinagtatalunan na may kinalaman sa pamilya Alvarez. Tricia, ang laban natin ay hindi na lang magpapatuloy sa Maynila. Kailangan nating pumunta sa kanilang probinsya upang harapin ang tunay na pinagmulan ng lahat ng ito." Napatitig si Tricia sa larawan habang naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin mula sa labas. Alam niya na sa paghabol
Sa dalawang nagtaksil sa kanya, dahan-dahan nilang nabubuksan ang isang mas malaki at mapanganib na lihim na may kinalaman sa mga makapangyarihang tao sa bansa. Ang gabi ng paglulunsad ng unang koleksyon ng mga damit ni Tricia ay naging isang napakagandang pagdiriwang ng sining at muling pagsilang 5.2.2. Ang kanyang studio ay napuno ng mabangong amoy ng mga bulaklak, mahinang musika, at mga bulong ng paghanga mula sa mga kritiko sa fashion, mga tapat na kaibigan, at mga miyembro ng komunidad. Ang mga disenyong binuo mula sa kanyang mga luha at dahan-dahang paggaling ay nagningning sa ilalim ng mga ilaw. Nakatayo si Tricia sa gitna ng bulwagan. Suot ang isa sa kanyang sariling mga likha. Ang kanyang balat ay may dalang tapat na sigla at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o lungkot. Sa dulo ng silid, nakita niya si Adrian na nakatayo. Nakangiti ng may malalim na pagmamalaki habang dahan-dahang pumapalakpak. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Tricia na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang pumatay sa kanyang karangalan, kundi sa kung paano niya nagawang ibalik ang sarili niyang buhay. Nang umalis na ang lahat ng mga panauhin at muling bumalik ang katahimikan sa studio, lumapit si Adrian sa kanya. May hawak na isang itim na folder. "Tricia, congratulations! Napakaganda ng ginawa mo ngayong gabi." Ang malambot na bati ni Adrian habang inilalapag ang folder sa kanyang mesa. At naniniwala ako na oras na para sa huling hakbang na ito. Binuksan ni Tricia ang folder. Sa loob ay nakalagay ang mga formal na papel para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal ni Hanson o ang pinal na annulment documents. Pinirmahan na ito ni Hanson dahil wala na itong ibang legal na pagpipilian at ang tanging kulang na lamang ay ang lagda ni Tricia upang tuluyan ng matapos ang kanilang ugnayan. Napatitig si Tricia sa papel. Sa loob ng mahabang panahon, ginamit niya ang tanikala ng kasal upang iparanas kina Hanson at Kira ang impyerno ng kahihiyan at mga legal na paghihigpit 5.2.2. Ngunit habang pinagmamasdan ang kanyang lagda na naghihintay sa tapat ng linya, isang malalim na pagkaunawa ang gumising sa kanyang puso. "Naisip ko, attorney," ang mahinahong sabi ni Tricia habang tumitingin kay Adrian. "Habang pinipilit ko silang itali sa batas upang magbayad sa kanilang kasalanan, pinipigilan ko rin ang sarili ko na magpatuloy sa buhay. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa paghawak ng tanikala ng paghihiganti, kundi sa lakas ng loob na bitawan ito." Kinuha ni Tricia ang panulat. Ang paggasgas ng metal sa papel ay lumikha ng isang maayos na tunog sa tahimik na silid. Sa pamamagitan ng kanyang lagda, formal niyang pinakawalan ang kanyang sarili mula sa madilim na nakaraan, pumipili ng kapayapaan para sa sarili niyang kaluluwa. Bago tuluyang umuwi, nagpasya si Tricia na bisitahin si Blythe sa ospital sa huling pagkakataon. Nakahiga ang matanda sa isang maliit na ward, wala nang bakas ng kanyang dating marangyang buhay at iniwan na rin ng kanyang mga mayayamang kaibigan. Nang magbuka ang mga mata ni Blythe at makita si Tricia, may takot at gulat na sumilay sa kanyang mukha. Umaasang sisimulan ni Tricia ang paniningil o panlalait. Ngunit umupo lamang si Tricia sa tabi ng kama. Tinitigan ang matanda ng may malalim na habag. "Wala na po akong galit sa inyo, Tita Blythe. Pinapatawad ko na po kayo dahil sa aking sariling kapayapaan. Magpagaling po kayo." Ang mga mata ni Blythe ay mabilis na napuno ng mga luha, habang ang kanyang bibig ay nanginginig ngunit walang salitang lumabas. Dahan-dahang tumayo si Tricia upang umalis. Bago tuluyang lumabas ng silid, isinagawa niya ang isang maliit ngunit napakagandang bagay. Nag-iwan siya ng isang sariwang puting rosas sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng higaan ni Blythe. Isang simbolo ng ganap na pagpapatawad nang walang iniiwang tinik ng galit. 5.1.3. Nang makabalik si Tricia sa kanyang studio, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na papel na nakasulat sa sulat kamay ni Hanson, na lihim na iniwan sa ibabaw ng kanyang lamesa kanina
habang abala ang lahat sa fashion show. Dahan-dahan niyang binuksan ang tala at binasa ang mga nakasulat. Trisha, salamat sa pagpirma sa mga papel ng annulment. Alam kong wala akong karapatan sa patawad mo, pero salamat sa pagpapalaya sa akin. Bilang huling hiling ng aking pagsisisi, gusto kong malaman mo ito. Ang lupain na hinahanap ni na Mayor Castiglione sa probinsya ay nakapangalan sa ating kumpanya. Si Hanson Alvarez ay naging isang hangal na asawa, pero hindi ko hahayaan na saktan kanila. Mag-iingat ka kay David at Nestor Castiglione. Gagawin nila ang lahat para makuha ang lupaing yon. Ang orihinal na land title ay nakatago sa likod ng panel ng ating lumang larawan ng kasal sa bahay. Gamitin mo ito upang protektahan ang sarili mo. Patawad. Nanginig ang mga kamay ni Tricia habang hawak ang sulat. Si Hanson, sa kabila ng kanyang pagkawasak at pagbagsak, ay nagpasya na gawin ang isang huling bagay upang protektahan siya at ibigay sa kanya ang susi upang labanan ang kasakiman ng pamilya, Castiglione. Pumasok si Adrian sa opisina at ipinakita ni Tricia sa kanya ang sulat. Sumeryoso ang mukha ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa tindi ng kaba at pag-asa. Kung ang orihinal na land title ay nandoon pa sa loob ng lumang bahay ninyo, ito ang magiging pinakamalakas nating armas upang ilantad ang ilegal na pag-agaw ng lupa ni na Castiglione at masiguro ang iyong pinansyal na hinaharap. Ang sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay may kasamang matinding babala. Ngunit kailangan nating magmadali, Tricia. Kung nalaman na ni na Castiglione na iniwan na sila ni Hanson, tiyak na papasok sila sa bahay ninyo upang hanapin ang dokumentong yon. Ito ay isang karera laban sa oras. Napatitig si Tricia sa sulat ni Hanson habang naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin na pumasok mula sa bintana. Naghahanda para sa huling labanan na magpapasya sa kanyang tuluyang kaligtasan at kalayaan. Ang lumang bahay ni na Hanson at Tricia ay natatakpan na ng makapal na alikabok, tila isang monumentong iniwan ng panahon. Pagpasok ni na Tricia at Adrian sa loob ng sala, ang bawat sulok ay tahimik, napapaligiran ng mga muebles na natatakpan ng puting tela. Walang kahit anong ingay, kundi ang marahang tunog ng kanilang mga hakbang sa sahig. Mabilis silang naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan nakasabit noon ang kanilang malaking portrait ng kasal. Nakita nila itong nakalagay sa sahig, nakasandal sa pader, at may dumi ng alikabok sa salamin. Dahan-dahan itong binuhat ni Adrian at binaligtad. Sa tulong ng isang maliit na kasangkapan, dahan-dahang inalis ni Adrian ang mga maliit na kalawanging pako sa likod ng kwadro, na lumilikha ng isang marahang tunog ng kahoy na naghihiwalay mula sa frame. Nang maalis ang kahoy na panel sa likod, sumilay ang isang nakatuping plastic. Sa loob nito ay ang orihinal na land title ng lupain ng kumpanya sa probinsya. Dahil sa kasunduan sa annulment kung saan isinuko ni Hanson ang lahat ng kanyang share sa kumpanya para kay Tricia, ang malawak na lupaing ito ay formal at legal na pagmamay-ari na ni Tricia ng buo. Sa pagkakaroon ng orihinal na dokumentong ito, ang plano ni na Mayor Castiglione at Kira na ilegal na agawin ang lupa ay tuluyan ng nabigo dahil hindi nila magagawang irehistro ang anumang pekeng transaksyon nang walang orihinal na titulo. Iniligpit ni Tricia ang dokumento sa kanyang bag nang may matatag na ngiti. Naisip niya na ang huling desisyon ni Hanson na tulungan siya ay ang tanging tamang bagay na nagawa nito pagkatapos ng maraming taon ng pagkakamali. Paglipas ng ilang linggo, formal nang inaprubahan ng korte ang pagpapawalang bisa ng kasal ni Tricia at Hanson. Ang hatol ng batas ay tuluyan ng naghiwalay sa kanilang mga buhay. Si Hanson ay nagpasya na bumalik sa kanyang tahimik na probinsya, namumuhay ng simple, malayo sa karangyaan at posisyon na dati ay kanyang hinabol, bit-bit ang isang tahimik na pagsisisi na mananatili
sa kanyang puso habang buhay. Si Kira naman, kasama ang pamilya Castiglione, ay patuloy na hinarap ang mga kasong kriminal ng panloloko at pagnanakaw ng pondo na inihain ni Adrian sa tulong ng mga lokal na awtoridad. Dumating ang huling hapon ng pag-iimpake ni Tricia sa kanyang mga personal na gamit mula sa lumang bahay. Hawak niya ang isang maliit na maleta habang naglalakad palabas ng gate. Lumingon siya sa huling pagkakataon upang tingnan ang bahay kung saan siya dumanas ng matinding sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang lungkot, pait o galit. Ang mga anino ng 7 taon ay tuluyan ng naglaho at hindi na siya natatakot sa dilim ng nakaraan. Sa labas ng gate, nakatayo si Adrian sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay nagtataglay ng isang napakagandang kulay ng ginto at kahel na nagbibigay ng init sa buong kalsada. Nang makita niya si Tricia, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang banayad at protektadong pag-aalaga. "Ready to go, Tricia?" Ang tanong ni Adrian nang may napakatamis na tinig. "Ready, Adrian," ang sagot ni Tricia habang umuupo sa loob ng sasakyan. Habang nagmamaneho si Adrian palabas ng subdivision, pinanood ni Tricia ang mga poste ng ilaw na dahan-dahang nagbubukas sa gilid ng kalsada. Tinitigan niya ang profile ng mukha ni Adrian, ang lalaking tahimik na tumayo sa kanyang tabi sa ilalim ng ulan. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling pahalagahan ang sarili nang walang hinihinging anumang kapalit. Dahan-dahang inabot ni Tricia ang kamay ni Adrian na nakapatong sa gitna ng sasakyan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Adrian, salamat," pabulong na sabi ni Tricia habang nakatitig sa kanya. "Salamat sa pagpapakita sa akin na hindi lahat ng nagmamahal ay nananakit. I want to walk this new path with you sa kahit anong bilis o bagal na gusto mo." Napangiti si Adrian, isang ngiti na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ibinaba niya ang bilis ng sasakyan at pansamantalang iginilid ito sa ilalim ng isang malawak at tahimik na puno ng nara. Dito niya isinagawa ang isang napakaromantikong bagay. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kanyang kanang kamay upang iayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Tricia. Inilagay ito sa likod ng kanyang tainga at hinayaan ang kanyang mga daliri na manatili sa pisngi ni Tricia nang may buong paggalang at pag-aalaga. 5.1.3. Pagkatapos, muli niyang hinawakan ang kamay ni Tricia. Pinagsasama ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng manibela habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Sasamahan kita, Tricia," ang malambot na pangako ni Adrian. "Sa kahit anong bilis o bagal habang buhay, hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa sa dilim." Muling umandar ang sasakyan patungo sa dulo ng kalsada kung saan ang gintong liwanag ng araw ay dahan-dahang nagbibigay daan sa mga bituin ng isang bagong gabi. Isang gabi na wala ng takot, kundi puno ng pag-asa, kapayapaan, and pag-ibig na nagmula sa paghilom ng kanilang mga puso. Ang buhay ay tila isang mahabang ilog na patuloy na dumadaloy, nagdadala ng mga bato ng pagsubok, ngunit dahan-dahan ding humuhubog sa mga pusong handang magpatuloy. 1 taon ang mabilis na lumipas mula ng formal na matapos ang madidilim na kabanata ng buhay ni Tricia. Ngayon, sa ilalim ng malambot na sikat ng araw ng isang payapang hapon, ang kanyang fashion studio ay patuloy na namumukadkad, kilala sa mga disenyong nagtataglay ng kwento ng katatagan at karangalan ng mga kababaihan. Sa likod ng studio ay may isang maliit na hardin kung saan nakatanim ang mga puting rosas. Doon, nakaupo si Tricia kasama si Nanay Teresa. Hawak ng kanyang ina ang kanyang paboritong tasa ng mainit na kape, habang nakangiting pinagmamasdan ang mga bulaklak na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Mula sa pasilyo, lumabas si Adrian
Dala ang ilang mga disenyo at tumabi sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng kapanatagan. Sa mga sandaling tulad nito, madalas na nagtatanong ang puso ni Tricia, napatatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan? Ang sagot ay oo. Ngunit natutunan ni Tricia na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang mga taong nakasakit sa'yo sa loob ng iyong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapakain sa kasamaan ng iba. Ito ay ang desisyon na alisin ang mabigat na bato ng galit sa iyong sariling dibdib upang muli kang makalipad ng malaya. Pinatawad niya si Blythe na nagbigay sa matanda ng kapayapaan sa huling sandali ng buhay nito sa ospital. Pinatawad niya si Hanson na nagbigay dito ng pagkakataon na mabuhay ng may tahimik na pagsisisi sa kanyang probinsya, malayo sa ingay ng kasakiman. Sa pagpili sa pagpapatawad, nakatagpo sila ng ganap na kapayapaan. Si Tricia at Adrian ay nagtayo ng isang buhay na binuo mula sa paggalang, tiwala at pag-ibig na walang hinihinging sakripisyo ng sariling dangal. Ang kanilang relasyon ay hindi mabilis o maingay. Ito ay isang mabagal ngunit matatag na pagbuo ng bukas, kung saan ang bawat isa ay kalasag ng bawat isa. Si Hanson ay natutong mamuhay ng mag-isa sa probinsya, nagtatanim ng mga pananim at nag-iisip sa bawat pagkakamali ng kanyang nakaraan. Si Kira naman, matapos iwan ni na Castiglione nang sumapit ang mga legal na kaso, ay natutong humarap sa batas at sa kahihiyan ng lipunan na pagtatanto na ang buhay na binuo sa pag-agaw ng pag-aari ng iba ay mag-iwan lamang sa kanya sa isang madilim at walang laman na silid. Para sa bawat nanay, kapatid, at asawang nakikinig sa kwentong ito habang ginagawa ang mga gawaing bahay o nagpapahinga sa ilalim ng hapon, may isang mahalagang aral na nais-iwan ng paglalakbay ni Tricia. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kahaba ang kaya niyang tiisin sa ilalim ng pang-aapi at kapabayaan. Ang pagtitiis ng walang katapusan ay hindi pagmamahal. Ito ay ang pagpayag na sirain ang sarili mong buhay. Ang tunay na lakas ay nasa tapang na tumayo, magtakda ng hangganan, protektahan ang sariling dangal, at piliin ang landas ng paggaling. Karapat-dapat kang mahalin ng may paggalang, karapat-dapat kang pahalagahan, at higit sa lahat, karapat-dapat kang magkaroon ng kapayapaan sa iyong sariling tahanan. Habang lumulubog ang araw at nag-iiwan ng kulay kahel na liwanag sa langit, dahan-dahang inilagay ni Adrian ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Tricia sa mesa. Ipinatong naman ni Tricia ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian habang magkasama silang humihinga ng malalim sa katahimikan ng hardin. Walang anumang tunog, kundi ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa hangin at ang mahinang tunog ng kanilang sabay na pagtawa ng may buong kagalakan. Ang digmaan ay tapos na, at sa wakas, ang kapayapaan at pag-ibig ay tuluyan ng nanirahan sa kanilang mga puso. Nagpapakita ng isang bagong simula na puno ng walang hanggang pag-asa.